Kasi that time, pa-promote na yata si Henry Alcantara papuntang OIC Assistant Regional Director ng 4A. Ano nangyari doon? Anong date po, Mr.? August 3, 2025. OIC na po siya nun. Yun nga. Paalis na siya kasi na-appoint siyang OIC. Nakaalis na po siya nun. Pero nagpatawag siya ng meeting sa inyo. Ano nangyari doon sa meeting? Yes po, Mr. Chair. Pakinarate mo ano nangyari. Nung gabi po yun, nagpatawag po ng meeting si Mr. Alcantara sa opisina. Pinatawag po niya si Engineer Hernandez, Engineer JP Mendoza, yung iba pong section chief sila, Ernesto Galang, Ruben Santos, Juanito Mendoza, and ako po. Doon po sa meeting na yun, nagalit po si Mr. Alcantara dahil po na-discover po yung mga ghost project po sa opisina namin. And then doon po pinaamin po ni Mr. Alcantara si Engineer Hernandez and JP Mendoza na wala daw po siyang kinalaman doon po sa mga ghost projects po na yun. Walang kinalaman si Henry Alcantara? Yes po, Your Honor. Kasi ang testimony nila ni Bryce noon, pinapaako sa inyo ni Alcantara, sa inyong dalawa ni JP, na kayo yung may kinalaman sa ghost project. Opo, Your Honor. Kino-confirm mo yun, JM? Sige, tuloy mo yung narration ng nangyari noong August 3. Ayun nga po, nagagalit po si Alcantara po sa kanilang dalawa kung bakit daw po nangyari daw po yung mga ganun sa opisina po namin. Based do sa nakita mong mga demeanor, totoong hindi alam ni Henry Alcantara, hindi totoong pinapaako lang sa kanila. Magkaiba yun, ha? Pinapaako sa kanilang dalawa yung mga ghost project kaysa do sa hindi niya alam na talaga may ghost project at hindi inamin ng dalawa. O inamin ng dalawa? Parang pinaamin po sila ni Engineer Alcantara sa harap po namin. Magkaiba yung pinaamin at saka pinaako. Which is which? Pinaamin dahil may ghost project. Yes po. Hindi pinapaako. Hindi. Pag pinapaako, ibig sabihin, alam ni Henry Alcantara, pinapaako lang sa kanila. During that meeting po, hindi pinaamin po, hindi po pinaako. So mali yung sinasabi ni na Bryce Hernandez na pinapaako lamang sa kanila pero alam ni Henry Alcantara. Doon po sa meeting po na yun. Sa meeting na yun. Bryce, what can you say? Your Honor, ang sabi po sa akin ni Boss Henry doon, tsaka po kay Engineer JP, akuin nyo yan. Akuin yung dalawa yan. Yun po ang sinabi sa amin, Your Honor. Mr. Chair, with your permission. Go ahead. JM, dun sa meeting na yon, yung tanong din po ng ating chairman, ano sa tingin mo yung demeanor, yung action ni Alcantara, galit talaga? Dahil mukha ba siyang nagulat doon sa niya na-discover dahil sa iyong hindi pagpayag doon sa mga ghost projects? Galit po siya, Your Honor. So, siguro Engineer Bryce, ano yung ibig sabihin akuin? Akuin nyo dahil kayo may kagagawan o inutos sa inyo dahil alam niya? Parang sabi kasi ni Engineer JM, hindi talaga alam. So, sabi niya, akuin nyo na dahil kayo may kagagawan. Ganun ba? Ang pagkakaintindi ko po, gusto pong kami lang ang managot dun po sa nangyari na yon. Kasi nga, hindi pala niya alam. Alam po. Alam niya ito? Alam yung po, mga Your ghost Honor. projects? Alam po, Your Honor. Pero sabi ni Engineer JM, mukhang hindi dahil kaya kayo sinita at nagalit nung Your Honor, na-discover. Your Honor, wala po akong ikinilo sa opisina na hindi alam ng boss ko. For the record, kanina natanong yata ni Senator Bamakino, no? Talagang minsan sinasadya nyo. Over-designed yung mga projects pero ginagawa nyo kung di substandard yung under-design para lang mas may kitain, tama? Tama po, Your Honor. So itong mga again for the record, i-reiterate lang natin, kaya nyo ginawa yung ghost dahil mahirap nang masyadong habulin, no? Dahil doon sa porsyentong nawawala, dahil na tumaas na yung tara, gaya nung sinabi mo nung huli, kaya nangyari itong ghost.
Opo, Your Honor. Kailan nagsimula? Instruction po ni boss sa amin yan. Instruction ni Boss Henry? Opo, Dahil Your Honor. mataas na, hindi mahabol. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula ang Ghost Projects? 2022? Doon sa inyong distrito? Yung mga proyekto? Sa pagkakatanda ko po, mga ganun po, Your Honor. 2022. Tapos kaya ako tinatanong yung 2 weeks, no? Yung halimbawa, Mr. Chair kasi, pag may nagsingit sa GAA, walang may alam kung sino, ano ang maaprubahan kung ano yung lulusot. Tama, di ba? Hindi mo malalaman. So pag lumusot na yung GAA, pag na-publish na, ang ginagawa nyo, 2 weeks, gagawin nyo yung program of works, estimate, lahat, design, planning, kinonfirm mo kanina, tama, no? Para mapabid ka agad. Tama po, Your Honor. So, hindi ba ito nagre-resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto dahil, siyempre, madalian yan Tama. Tama po, Your Honor. Kulang po sa preparation. Kung sa preparation, 2 weeks So, Opo. ito rin ba rason kung bakit yung mga pinakita rin ni Senator Lacson sa kanyang presentation noon na may copy and paste, halos pare-pareho yung specification, halos pare-pareho yung cost, pati yung estimate, lahat pare-pareho. Ito ba nangyayari? Kasi nga, kulang kayo sa oras sa preparasyon. Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag gantong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan actual yan para maipabid natin agad yan. So ang Meron concern, na pong standard na ganun, Your Honor. so ang concern lang, maihabol, maibid lahat Tama po, sa Your 2 Honor. linggo. Tama po, Your Honor. So nakakabahala to sa Mr. Chair kasi yung mga proyektong mangyayari, ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy-paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office, na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa, mahaba yung flood control, kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera noon, dapat po ibabalik kasi hindi po may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po Senator basta JB, again, ituturo lang. with your permission, paki-explain mo yung may kapis, di ba? Sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. Opo. December 18, notice to proceed. Ganun ba ka talaga, Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? Hindi naman po siguro. Okay. Then after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na mabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? This is the first time I heard about Okay. it, Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad uli kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo, Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification. Kasi obviously, pinalsify nyo yung mga liquidating instruments. Yung tulad ng pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo iniisip na mariresearch ito? Ganon kayo katapang?
para mabilis makasingil ng pera. That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain. Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayong pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sinasabi ko, maliwanag na falsification. Kasi alam niyong mali, pero nagpipipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman marerelease yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE. Yes, Your Honor. So kasama kayo sa falsification. Alam mo ba yung malversation through falsification pag lumabas ng 8.8? Non-bailable yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Go ahead, Senator JB. Thank you. Thank you. So, going doon sa modus bank, sana matulungan muna nyo na kami. Andyan na rin lang kayo para hindi na maulit ito. Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo na naando kayo sa baba, sa piitan, sa detention room, habang na-contempt. Ay, yung pong tinuro din na Senator Lacson, no, yung nabanggit niya yun sa kanyang privilege speech, pati yung coordinates, minsan parang hula na lang, minsan halos wala. Pupuntahan mo, wala doon. Ang papadalang mga picture, yung mga meron na accomplishment, nangyayari ba yun? Kagaya nga po nung yung pinapaliwanag ko po, Your Honor, ang na-encounter ko pong ganyang instance is yung pag hindi nga po applicable dun sa isang lugar, ililipat na lang po kung saan ginhawang pwedeng para hindi paglagyan. mawala yung pondo. Kumbaga, para lang po. mas, Kasi kumbaga, po, para magastos lang. tama po. As per instruction po ni Boss Henry, kasi po pag binalik natin yung pera kung saan nanggaling yan, mawawala po. Meron na po kasing gastos na proponent yun. So, ano mangyayari? Hindi po Di ibabalik. butas-butas yun minsan. Bago may problema, ililipat nyo lang. Kaya kahit anong lagay natin ng pondo, tubig yan baha yan lulusot yan. Kaya baha pa rin. Tama po. Tama po. So, talagang nakakalungkot kasi parang hindi nyo ba... Taga-Bulacan pa naman kayo, di ba? Di ba? Sabi ko nga, di ba, nang may kumti kayong, siyempre, minsan may parakinabang kayo, pero hindi nyo ba naisip yun? Bayan nyo, probinsya nyo. Sana man lang inayos nyo para hindi nababahay makababayan nyo. Di ba? So may mga paborito ba kayong contractors? Halimbawa, siyempre maraming contractors. Siyempre meron kayo mas mga pinapaboran, meron kayo mas kilala, mas kaibigan, mas malapit sa inyo. Andito po si Sims. Yan. Si Sims. Your Honor, kagaya nga po ng sabi ko, ang napapaboran pong mga contractor dito kung sino po yung nagbibigay ng 2% kay Boss Henry na additional. So halimbawa, tignan na natin yung para hindi tayo magka-substandard ulit. Halimbawa, yung buong ilog, no, nilalagyan po natin ng flood control, flood mitigation. Yung mga paborito nyo, binibigay nyo yung mas madali para mas mababang cost, yung tabi ng kalye. Di ba mas mababang cost doon? Yung malapit lang. Kaysa yung nandun kayo sa malayo, sa malalim, ibabarge mo pa yung equipment doon Medyo mas mabigat ang cost doon. Halos siguro plus 50% more. Tama. Si Boss Henry po nagde-decide yan, Your Honor. Wala po kaming karapatan doon. So siya ang nagde-decide kung sinong contractor ang gagawa nung anong portion. Tama po, Your Honor. So iba-iba ang iba-iba ang cost dahil nga siyempre depende ron sa yung lugar. Opo, yung mas saka mga malalim, equipment po na mas gamit. mahal Opo, yung opo. equipment. So Excuse Boss me Henry, again. sige. Di ba ikaw ang head ng BAC? Opo, Your Honor. Oh. Ba't tinuturo mo pa si Henry? Si Boss Henry po kasi ang nag-award, Your Honor. Hindi, pero ikaw ang BAC Kay Sara at saka kay paki-walkthrough nyo nga kami paano niluluto yung bidding. With your indulgence, Senator JB. Para lang ma-educate tayo, paano sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. May mga ano yan may mga nomenclature.
Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Your Honor, kadalasan po pag lumulusob po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, i-disqualified ka po nila o di ka po punitan ng mga dokumento, pipilasan, babawasan. Kasi po, may appointed taker na po sila. Kaya minsan po, tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So pag sinabing manunahod or makikisama, hindi ka po nila pipilasan at kasama ka pa doon sa share na hatian ng percentage po. So yung sahod, mabibigyan nyo, magpapatalo yun, pero meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So, ang mangyayari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po tatawagan ka na po ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang mahihirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Okay lang po yung honor kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, Yeah? sige. Para lang malaman din ng... andito si Secretary Bono, tsaka si Yusek Cabral, maski wala na sila. At least, malaman lang nila kung paano nagmamagic sa baba ba. Di ba? Yes po, Your Honor. It may be too late in the day, pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your Honor, part na rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin ko po. Sa nasalihan po naming mga public bidding, may 2 o 3, may mga sumasali para sa Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa maliit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga mga negotiator at saka sa mga bids and award committee. Ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube at ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isinumite upang maging lowest calculated bid, ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses naming sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyaryo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na bids and award committee o ang mga back upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Teka, Ang taker ang siyang may-ari ng Yung sinasabi, nabanggit mo yung congressman, may personal knowledge ka rito na tungkol sa mga participation ng mga congressmen o mambabatas sa bidding pa lang? Kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung nakakasakop na distrito. Okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto.
Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang beses naming nakasali at nanalo ng bidding, ay ilang beses din kaming tinutulungan ng BAC upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng BAC upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding, pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5%. Ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding. Sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1:1 or 1,000 per 1 million, depende sa naaprobahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH, kung saan usually ay negotiated na or may nag-aayos na at may nakatalaga ng dapat makakuha ng proyekto. Sa umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan, upang makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding documents at kung sino lang ang makakakuha at makakabili ng bidding documents. Sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nanggagaling sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para mai-award sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3% base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin, Excuse me, sundan ko lang. Ilang 1 to 3% yun, yung binibigyan ng share? kadalasan po kung ilan po yung sumali Hindi, sa... ilan yun? Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? Depende po sa dami ng sumali. Kapag masyado pong Pangkaraniwan yung, on the average, ilan yung sumasali? kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali So, instead na 10, 50. 53%. Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang po yung Hati-hati lahat na. ng contractor Okay, thank you. doon. Base sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman naming hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan naming nasumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang-bid para ma-disqualified o ma-classify bilang non-compliant. Kami agad. At hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process.
Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi. Kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakot sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa 3-strike policy upang ma-blacklist kami. So, ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami na 3 ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Anyway, meron kang document. Are you willing to sign that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero may the whole point is, parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPWH officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Mahaba pa ba yan? Yes, Your Honor. Konti na lang po. Oh, Tapos sige, ka lang go po. ahead. Ang back ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretariat mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na naayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga katransaksyon namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng 1 taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado Sige, po mahaba. go Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang
Kasi kapag hindi, gagawan di umano ng paraan upang madali o sa three-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPW's Quezon First Deo. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. de Buenadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, three-strike policy din ang panakot nila. At magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish mo yung pattern.